So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa bansang UK sa pagitan ni former undisputed super lightweight world champion Josh Taylor versus Jack Catterall sa kanilang naging rematch sa super lightweight division. Nakabawi na nga po itong si Jack Catterall. Kung noong unang laban nila mga tol, tinalo siya ni Josh Taylor. Pero ngayon, siya naman ang nanalo. Tinalo po niya si Josh Taylor via unanimous decision. Dahil dyan mga tol, umabanti na ang record ni Jack Catterall sa 29 wins and 1 loss, habang bumagsak naman ang record ni Josh Taylor sa 19 wins and 2 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, panalo naman po kahapon ng kababayan natin na si Carlo Paalam sa ginanap na second World Olympic Qualifying Tournament sa Bangkok, Thailand. Tinalo po niya ang kalaban niyang si Alexei ng Greece via unanimous decision. 100 po yan mga tol para makapasok si Carlo Paalam sa 2024 Paris Olympics, kaya hindi pa huli ang lahat para kay Carlo Paalam. Sa kabilang dako naman mga tol, nalalapit na nga po ang bakbakan sa pagitan ni Gervonta Tank Davis versus Frank Martin. Ngayong June 15 na nga po magaganap ang laban na yan. Kung matatandaan noong mga nakaraan, inilabas po ang balitang may rehydration clause ang laban na yan ng 12 pounds. Ibig sabihin, hindi sila pwede lumagpas ng 12 pounds pagkatapos ng weigh-in. Subalit na pag-alaman po natin mga tol na tinanggal na umano ng WBA ang 12 pounds sa rehydration clause. Marahil marami po ang nagrereklamo sa rehydration clause, kaya tinanggal ng WBA. Kaya sa gabi ng laban nila mga tol, pwede na magpabigat si Frank Martin at Tank Davis na kung anong gusto nilang bigat. Nagpakita naman na magandang pangangatawan si Martin at bato-bato po ang katawan niya. Ready na sa bigating laban. So masilat kaya ni Frank Martin itong si Tank Davis? O matutulad lang si Frank Martin sa mga nakaraang pinataob ni Tank Davis? Ano sa tingin nyo mga tol? Sa ibang balita naman mga tol, former minimum world champion Rene Mark IV, kasado na po ang laban dito sa prospect at contender na si AJ Pasiones. Maglalaban po sila ngayong June 29 sa Cebu City. Common event umano ang laban na yan sa Combate 17. Sa light flyweight po sila maglalaban. Sa mga hindi po nakakakilala kay Pasiones, siya po ngayon ang Pinoy prospect at kasalukuyang may malinis na record na 8-0 with 5 knockouts. Huling laban nga po niya mga tol, nito lang Marso, kung saan nakuha niya ang panalo sa loob lamang ng first round knockout kontra sa Thai fighter. Habang si Rene Mark IV naman mga tol, bagamat mapait ang nalasap niyang pagkatalo sa dalawang Japanese sa kamay ni IBF minimum world champion Jinjiro Shigeoka at Shokichi Iwata, nakabalik naman siya nang talunin niya via unanimous decision ng kapwa Pinoy na si Raymart Taday nito lang nakalipas na 1 buwan. Samantala, nakarating na nga po kay Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion ang nag-viral post dito sa Pinas, ang Casimero versus Nery na gaganapin na umano sa September. Pinost nga po yan ng isang Japanese sa Twitter mga tol at tanong kung totoo daw ba ito. Shinare naman yan ni Masayuki Ito mga tol. Sagot nga po ni Masayuki Ito sa balitang yan. Emoticon nga po na mata ang inilagay niya na kumikinang. Sumukhang ibig sabihin ni Masayuki Ito dyan mga tol, gustong gusto niya na maganap ang laban na yan. Hindi nga lang po si Masayuki Ito mga tol, pati na din ang mga Japanese na nagko-comment sa balitang yan. Gusto din nila na matuloy ang laban ni Casimero at Nery. Magiging maganda umano ang laban na yan. May nagsabi naman mga tol na kung sakaling manalo umano si Casimero kay Nery, baka si inuwi na daw ang sunod nitong makakalaban.